At ito na nga yung part 2. Sana putol yun. Ay, nung pinaghiwalay kami, ni Papa sa police station, na wag na daw ako makipagkita kasi pag nalaman daw niya na makipagkita ako, wala na daw siyang salitang bibitawan. Hindi sa akin nang mangyayaring masama kundi dito. So natakot ako doon kasi kilala ko tatay ko eh. Alam mo guys, kasi nung pagkasama ko siya, ang saya. Wala ako naisip na problema nangyari sa akin. Wala talaga ako naisip. Ngayon, Tapos gustuhin ko man siya sabi ni Papa, sige. Ang ginawa, lahat ng tricycle driver guys sa Tabunok. Ito sa Tabunok. Binigay yung pictures ko doon na bantayan itong ganitong mukha. Totoo yan. 1997 yun. Pag ito nakipagkita o may kasamang lalaki, i-report sa kanya. Kasi si Papa, may pwesto sila dati ng stepmother ko sa Tabunok eh. So, iyon. So, ang ginagawa, as in, hindi talaga ako. Kahit gusto ko siya makita, hindi talaga. So, nagsisimba ako dati sa may Seventh-day Adventist sa may Bulacau. Kasama ko yung kapatid ko. So, February kami pinaghiwalay, di ba? Ganyan, konting time lang tagal na nagkasama kami. pinagalitan na ako nun eh. March, binagalitan ka din? Nung Saan nangyari din sa inyo, no? Hindi, wala na rin. Ako wala eh. Pina-stop na ako ng papa ko that time eh. Kasi alam na, nung nagkaroon ng kasi ang teacher nagsusumbong na rin sa tsahin ko eh. Kasi yung tsahin ko, same din kami ng department, pero ahead lang siya sa akin ng 4 year. So ngayon, siya yung nalaman na lang ng parents. Si Ate Flor. So nalaman na lang ng parents ko na hindi na pala ako pumapasok for mahigit 1 buwan na. Eh during that time na hindi na ako napasok, nandun ako sa kanya. So yung parents ko naman, galit na galit dahil siyempre hindi naman kami mayaman. So in-expect talaga ng parents ko na nasa naman ako, nasa school naman na nag-aaral ng maayos. Pero in fairness, hindi ako bagsak nakakapag din, natapos ko lang. Humble lang talaga siya, pero guys, matalino talaga siya. Ngayon, siyempre, sa takot ko na lang ng parents ko dahil galit na galit nga. So, wala kaming communication. Since gusto mo pa rin makita yung si Bordang Ina, gusto ko pang hanapin. Wala naman akong magagawa dahil hindi ko alam kung saan hanapin. Hindi ko naman pwede puntahan sa bahay. Isipin nyo guys kung gaano kahirap dati ang communication. Hindi katulad ngayon na andyan na ang cellphone, hindi pa magagawang mag-text doon sa parents kung sino-sino. So, ayun, ang ginawa ko, nalaman ko na lang either sa mga yung out of nowhere lang na minsan nasa lubong mo yung kaibigan niya, kakilala niya. So alam mo ba kung nasaan siya ayan, nandun na sa Bulacau, nagsisimba, pumasok ng Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. Sabi ko, okay. So nagplan na ako. Wala akong kapera-pera, wala naman akong trabaho. So edi ang gagawin ko, kunwari magbibigay si mama ng pera. Loko-loko din kasi ako nung kabataan eh. Alam mo na. Ay siyempre, in love. So, ang ginawa ko, uutusan niya ako, bayad, ito, may pera, ibabayad dun sa utang. O hindi ko ibabayad. Kunwari, kasi nagtatahi yung mama ko eh. Nagtatahi yung mama ko dati. Kunwari, sabihin ko na bumabali si mama. Ang ginagawa ko, bali ako ng 100, malaki na yon. Sobrang laki na ng 100 dati. Kasi 2 piso pa lang yung pamasahe. Sobrang laki na yan. Pang pagkain pa namin. So, yun ang iniisip ko. So magbabali ako ngayon, mabali daw si mama. O magkano? 50. O yun, binibigyan ako. So magugulat na lang si mama na pagdating ng linggo sa Sabado, kulang na yung sahod niya kasi nagbali na daw siya. Diba, tapos guys, puntahan niya ako sa simbahan. Tapos nung nasa simbahan siya ganun. So yun yung way ko kasi wala akong kapera-pera talaga. Gusto kong makita kung ano na nangyayari. Siyempre ako tuwang-tuwa. Nakikita ko siya, naghihintay siya doon sa gate ng Bulacau Church Nandun siya sa gate, naghihintay sa akin. Hindi ka na nalapit sa akin. As in, iniwasan ko talaga na lumapit sa kanya. Sobrang hirap noon. Pagpasok ko sa simbahan, iyak ko na iyak. Gusto kong puntahan, hindi naman ako makapunta. Dahil yung kapatid ko, bantay sarado na yan. Siya kasi yung pagka hindi ka pag nalaman kasi bubugbugin talaga, as in bubugbugin talaga yung sundalo pa naman tatay mo. Kaya as in hindi talaga sobrang tiis na tiis noon.
So, wala na. Parang ano na ako noon. Sabi ko, paano ko ba siya makita? Ganito, wala. As in, bantay sarado na ako. Lahat ng kilos ko, lahat naka-monitor na. Kahit yung best friend ko sa kay Gracel, lahat na. Pati pagpadala ng sulat, hindi na rin ganun ka. Kasi wala na akong nare-receive na rin ng sulat. Wala. Sulat kasi dati. Ano lang, kung Post office. tutusin guys, ang agwat lang ng lugar namin sa kami noon sa Linaw. Sa Talisay, siya naman sa Minglanilla. So isang munisipyo lang. Tapos ang pagitan. ang ginawa, yun, May 17. So wala na akong communication sa kanya, as in wala na akong communication. May 17, 1997, niyaya ko ng stepmother ko na pupunta sa Naga. So ang tandang-tanda ko nun sa Naga nung kasi may pwesto yung stepmother ko ng barbecue, yung chicken barbecue ganyan. So sinama niya ako. Tapos may pa nun, concert pa nung nun. Ni Ina Raimundo nun sa Bano Nights, sa Bano Nights Girls. So naulan-ulan yun, ha. Sariwa pa sa alaala ko. So nung pauwi na, sabi ng stepmother ko, maghintay lang daw ako sa doon sa shed, yung tinuro ko sa iyo. Nandun pa eh. Tapat ng simbahan. Sa tapat ng munisipyo ng Naga. So, naghintay ako doon sa stepmom ko. 1 hour siya nawala. Siyempre, malakas ang ulan. As in, sobrang lakas ang ulan. Hindi naman ako pwede umalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinong pan ko. After 1 hour, yun guys, nagulat talaga ako. Pasintabisan ng father ko. As in, may sumipa sa likod ko. Sobrang lakas. Sipa, suntok. As in, lahat. Lahat. Mata ko na lang ang wala lang. Wala, hindi ako nakapagsalita noon. Siguro kung alam mo lang nangyari sa akin. Hindi ko na alam yun kung ano na nangyari sa buhay mo that time Kasi ako, wala na rin bantay sarado na rin ako ng parents ko. Hindi na kasi ako makalabas dahil gawa nga na, hindi na ako nag-aaral. Pinalabas ng ng stepmother ko na buhay pa yung stepmother ko. Inano niya na na nakipagkita ako dito pero wala talaga naghintay ako doon sa shed. Naghintay ako doon. Kasi dati, kasi naulan. Pag lalabas ako, malalaman ka agad ng parents ko. Yan kasi sa barangay namin, siguro mga 5 tricycle driver lang nandun. So malalaman nila kung sumakay ako doon. Kasi kaunti pa lang nung time. Kaunti pa lang tricycle. Wala pa mga balabal ng time. Wala pang single. Tapos alam mo guys, yung pagkabugbog sa akin ng papa ko, siguro mga nagtagal siya ng 1 oras. As in, ganun katagal. Sabi ko sa inyo, ito lang yung walang latay. Tapos, nagkagulo na. Wala na, as in, dito likod ko tadyak. Isa laki ng tatay ko, ang liit ko noon. Nagmamakaawa na ako, namuluhod na ako. As in, namuluhod ako, sabi ko pa, tama na. Tapos, wala talaga. Hindi talaga siya nag-ano hanggang sa may dumating na pulis. Yun, alam nyo guys ha, hawak ng pulis dito, hawak ni Papa dito. Sabi ng tatay ko, kahit tatarin ko ng pinupino yan, anak ko yan, wala kayong karapatan. Wala, nag-ano yung hepe nun na hindi ako pinadala. So hindi ako pinadala ng pulis. Nandun ako. As in, puno ng dugo yung damit ko dito. Puno ng dugo yan. Kasi nalagas ang ngipin ko dito eh. Kaya tapos, so wala siyang alam eh. Wala ko alam doon kasi iba na ang buhay na, iba pinutol na eh. Pinutol na yung communication. Hindi ko na rin siya makontak. Tapos ito na Hirap nangyari guys naghintay ako doon. Sumaklolo sa akin yung Adventist Youth ng Bulacau. Yan si shoutout kay Johnson Joy de los Reyes. Anak siya ng naging mayor ng Talisay ni JVR de los Reyes. So, sila yung sumaklulo sa akin, yung Adventist Youth. Tapos, dinala ako sa kanila, pinagamot. Yun, pina-hospital nila ako. Tapos, ayun, hanggang sa nilayo ako. So, dinala ako sa Magikay, sa Mandawi. Tapos, naging ako doon, naging literature evangelist. So, nag-ano ko para lang masuportahan ko yung sarili ko. Hindi na talaga ako bumalik sa tatay ko noon, as in hindi na. Kasi wala nang communication. Nag-ano na rin talaga yung pulis no na wag na ako bumalik. So, wala na, as in nasa Magikay ako noon sa Mandawi. Walang Facebook, wala lahat eh. Wala na. Wala so ako naman, alam mo yung may time na sobrang gusto ko talaga siya makita. Gusto ko siya makita. Ginawa ko, gumawa ko ng love letter. Tinagpo ko yung kapatid ko na bakla.
second sa Tabunok. Sabi ko, ibigay mo tong ibigay mo ang sulat na to kay, kay Jad. Tahan mo, ibigay mo. Ang nakalagay sa sulat, guys, ito. So, May 17 yun nangyari. Siguro mga May 22 na yun, ganun. Basta, pasok pa siya kasi, alam na, tanda ko pa yung mga pasa ko eh. Sabi ko, magkita tayo sa Minglanilla Plaza 2 p.m. So, yun, ang nakalagay sa sulat. So, ako, pumunta ako kasi in-expect ko na naibigay na ng kapatid ko. Kasi, alam ko yung kapatid ko sobrang yun sa akin eh. So, ang inaasahan ko na naibigay niya. So, naghintay ako doon sa plaza, guys. 2 p.m. Nagulat ako. Wala naman ako na-receive. Nagulat ako. May humablot dito sa buko. As in, hinila ako ng pagkalakas-lakas. Yung papa ko. Wala kasi narinig sa akin na sulat eh. Kung nagkataon din, ewan ko kung anong mangyayari. Basta mag-iba siguro ang kwento. Dahil warning na ako ng ng papa nun eh. Ng papa niya. Sabi niya, gusto mo talaga hindi ikaw ang anuhin ko, kundi yung nobyo mo. Yun ang buburahin ko. As in, ganun si papa. As in, ang ginawa ko, guys, sobrang takot ko sa tatay ko. Tumakbo ako. Tapos sumakay ako ng bus noon. Balik ako sa Magikay. Tapos, yun na, as in, ingat na. Sabi ko, hindi na. Wala nang pag-asa. Hindi ko na siya makikita. As in, wala na. Tapos, yun na yung 1997 November, doon ako nag-decide na umalis ako ng Cebu. As in, sabi ko, ayoko na dito. Sobrang awang-awa na ako sa sarili ko. Bumalik ako ng Bacolod kasi, ang ko na lang, isanapin ko na lang ang nanay ko. Baka sakali, pag nahanap ko yung nanay ko, may magmamahal na sa akin, ganyan. So, wala na siyang alam kung anong kalbaryo Iba na rin ang buhay ko. Ang buhay ko naman, hindi rin ganun kaganda. Ito loga dyan. Iyak na. Kasi ako naman, iba na rin ang direksyon ko. As in, mahirap din. Mayroon din akong mga pinagdadaanan na hindi rin siya kanais-nais. Ito naman, pag dumadaan lagi ako, pag sumasakay talaga ako, kasi uso sa amin yung multicab eh. Yung pampasahero, jeep. Lagi talaga ako na natingin doon kung saan ko siya lagi binababa pag galing kami magkasama. So, lagi ko yan din. Pag dumadaan ako, doon talaga ako sa left side, right side corner na umuupo. Kasi dudungaw talaga ako kung saan ko siya laging binababa. Kasi umaasa din ako that time na sana makikita ko siya kahit man lang masulyapan eh. Pero habang tumatakbo yung taon, ang nakikita ko na yung papa niya na nakaupo na iba na yung iba na itsura ng papa niya. Walang ko, nasaktan talaga si papa din kasi gusto kong puntahan papa mo eh. Gusto kong malilan talaga yun. Alam mo yun, approach mo kung pero wala na eh. Kumbaga, sabi ko na lang for what na kasi hindi ko alam kung kasi guys, hindi rin talaga ako gusto ng stepmother ko na nandun ako. As in, hindi. Iwan ko ano nangyari dun sa papa mo. Yung papa mo, sobrang akala mo, yung tindig niya lahat, yung postura niya, pananamit niya. Hindi niya akalain eh. Alam mo, mahal na mahal ako nun eh. Kaya lang, sobrang pagmamahal ni papa na nakita ko na lang na nakaupo na lang dyan sa yung kawayan na sahig. Tapos yun na, nung nasa Bacolod na ako, yun na yung kinuwento ko guys, yung nasa Bacolod na ako. Nagtrabaho din ako doon sa may department store. Tapos 1998, yun na yung nag-decide na ako na umalis ng Bacolod, hanapin ko yung nanay ko.